laging nakangiti. Meron ding mga prinsipyo at may mga, pag sinabing ayaw niya. Meron din sa mga ipinaglalaban na pag alam niyang tama, sumasama siya sa mga pinaglalaban. At tapos nitong mga huling araw, magkasama kami naman dito sa kwarto Kaya nga lang, nitong bandang huli na, dahil na-iba yung schedule niya, nalipat siya rin sa kabila. At dahil nga na-stroke siya, medyo napapansin namin na medyo iba na yung kanyang pagtuturo. At napansin din ang head namin na Mr. Tison. Kaya nga binawasan na yung load niya. Sabi nga ni Mr. Tison, James, alam mo kung may problema ka, kaya binawasan yung load niya. At nitong bandang huli, medyo napapansin namin na medyo kurang siya sa disiplina sa mga pagkain dahil pinagbabawal ng doktor sa kanya, parang hindi niya sinusunod. At tapos itong huli namin pagpapakuha ng BP, magkasabay kami. Sinabihan siya ng nurse na, James, medyo mag-ingat ka dahil mataas ang BP mo. Medyo yung pinagbabawal sa iyo, medyo sundin mo. At si James naman ngumingiti lang. At sinabi ko rin sa kanya, James, siguro panahon na para sundin mo at para siguro para naman humaba ang buhay, di ba? Yun ang ating gusto, di ba? Para kay James. At ito nga, nangyari na ito na-stroke siya. At ito na, sa malungkot tayo na nangyari itong bagay na ito na ang akala ko makaligtas pa siya. Pero nung pamirma ng waiver si Ma'am, kapatid ni James, nandun ako Medyo kinabahan ako, sabi ko, para bang ito na ata. Dahil nung unang ma-stroke si James, nag-usap-usap kami ng magkakapatid. At sinabi ko, magpa-operahan si James, sabi ko. Dahil ako yung bayo ko, hindi namin pina-operahan, ganyan din ang kaso. Pero nakaligtas siya. At yun nga, hindi na-operahan si James noon. At luckily, nakasurvive naman si James. Pero sa ngayon, nawala na sa atin si James. At tulad nga nakalagay sa tarpaulin namin, James, we will surely miss you. Okay, yun lang po.